Kaya mga kadonatics, naku naman, Dean Chase, pinasisinungalingan ang Net25 at ang ibang mainstream media. Focus tayo sa Net25. Alam naman natin yung kredibilidad nila mga kadonatics. Isinisiwalat nila mga kabalaghan sa gobyerno. Tila ba nagiging fake news sila? Bakit sinabi ni Dean Chase dito na peke yung pinalabas nila na news patungkol sa kaso ni Paulo Tantoco? Ano ba talaga ang katotohanan mga kadonatics? Sino ba talaga ang nagsisinungaling sa kanila? Eto, panoorin natin si Dean Chase mga kadonatics. Kasi siya talaga ang nagbulgar sa dokumento. Eto mga kadonatics, panoorin natin. Hello, magandang araw sa ating lahat. Pasensya na medyo masakit ang ulo ko kasi Clarissa. Okay, may tanong ako. Clarissa, na pinsan ng isang Castro na kidnapper at saka Net25. Nako. Saan nyo nakuha yung mga documents na pinapakita nyo at pinapacirculate nyo online? Ha? Saan nyo nakuha yan? Mga jutang ginawis nyo. Saan nyo nakuha yan? Kasi parang sa tingin ko parang hindi nyo alam kung how to tell the difference between a real document and a fake document eh. Di ba Malacanang kayo? Aren't you supposed to have like a corporate forensic team that's able to do that? Asan papuntang mga namin taxes? Wala kayong team na ganyan to tell the difference between a fake document and a real one? What about you, Net25? Nako. Di ba kayo? Major news outlet kayo. How are you able to tell the difference between a fake document or not if you don't have these kind of teams? Kaya nga nung nakita ko, Diyos ko, si Claire Castro, may pinakitang document. Sabi ko, ba't nang pinakita? Tangina naman. Ang bobobo. Obvious naman talaga. Fake yun. May nakita ba kayo? Tanong ko lang may nakita ba kayo sa wall ko na nag-post ako ng document ng mga ganon? Bakit attach yun sa name ko? Bakit tinatanong ako na, huy, fake yung document na pinaano mo, nilalabas mo, may nilabas ba ako na document na ganon? Pasensya na, pinost ko talaga muna kasi uminom ako ng Advil kasi sumakit talaga ulo ko. Okay, so itong gagawin natin. Sige, i-compare natin ang legitimacy ng documents na meron ako versus sa mga documents na pinapa-circulate nila online. Nitong si Tanim fake documents, Claire Castro, Malacanang, at saka itong si Net25. Nako. Okay, so let me get things ready. Nako, Net25, grabe pa naman yung kredibilidad mo. Saludong-saludo kami sa inyo. Sana naman, please lang, suriin ng mabuti kung talagang tama yung sinasabi ninyo. Kasi kami mga DDS, nakatingin kami sa inyo, nakasubaybay kami sa inyo. Lahat ng mga sinasabi nyo, usually talaga, sinusunod namin at pinapaniwalaan namin. Kaya lang, please lang, Net25, we don't want to lose hope. Kasi ikaw lang nag-iisa at yung ANCDZAR, few na lang talaga kayo na may magandang motibo sa pagbabalita. Please, ito. For you guys. Magsasalita lang ako tapos i-ready ko lang ang mga documents ko dito. Okay, so sa mga di nakakaalam kasi, ang trabaho ko dito sa Amerika, nasa Legal and Fraud Department ako. So, dito tinatapon sa akin lahat mga documents for verification and forensic verification as well. Ooh. Naamoy ko kung anong document na peke at saka totoo. Di basta-basta pala yung work ng mga kadonatics. Kaya pala madali siyang makakuha ng mga ganito. Exclusive, ha? Unang glance ko lang sa document na tinitingnan ko, malalaman ko na agad kung peke o hindi. So, eto na. For soft legal copies kasi, na natatanggap ko sa firm, this is how I check it if it's legit or not. So first of all, legal soft copy documents cannot be edited. Okay, dito sa Amerika. It is right protected. It is impossible to edit right protected documents here. Legal right protected documents. So kahit anong gawin mo dyan, hindi mo yun may edit kasi nga naka right protect. So like this one, eto, ha? Asan na yun? Papakita ko. Eto. Okay. Try natin, ha? Ito kasi mangyayari, pag itry mong i-edit ang documents na legal dito sa Amerika, naka-right protect. Okay, sige. O, ito. Sige nga. Edit. Ano to, legit to na document to, Okay, sige. Papakita ko lang sa inyo.
O yan, seal na. So, i-edit natin. Tingnan nyo kung anong mangyayari kung i-edit natin. O yan, may lumabas na pop-up. O ito, naka-write protect yan. Hindi mo yan ma-edit. Okay? Sige, balik natin. Ina, reset. Ang ulo ko. Now knowing. So, ano sa tingin niyo mga kadonatics? Sino talagang nagsasabi sa kanila ng totoo? Mukhang legit naman talaga si Dean Chase mga kadonatics. Kasi simulat sa pool mga kadonatics, pinatunayan talaga niya na tama at legit yung mga sinasabi niya, mga documents. Kaya nga lang ngayon mga kadonatics, may lumalabas na fake na documents at hindi natin alam kung sino at saan nanggaling. Di ba? Baka yung sa Malacanang, yung pinakita ni Castro, yun yung fake na documents mga kadonatics. Ha? Di ba? Mahilig naman sila mag-reverse. Hay! Makakahanap talaga ng paraan ng mga tao to commit fraud, di ba? Kahit naka-write protect yan, what you would need to check, or the second thing that you would need to do, is to check the watermark, or the magic watermark. Now, what is a magic watermark? Clarissa, na pinsan ng isang Castro na kidnapper, paki-google na lang, okay? Napaka-basic niyan sa corporate forensics, tang-ina, bobo. Galit na si Dean Chase. So na nga yun. Now, pag may nakita kayong magic watermark, ang document, what you would need to do is that you would need to print it out. Now, if the document doesn't have the magic watermark, okay, it means that the soft legal copy is legit. It is real. Okay? Now, what am I talking about? Papakita ko sa inyo. Okay, ito na. Ito magic watermark Okay. So this is the magic watermark. This is only visible in soft legal copy documents. Okay? Ayan, yan ang watermark. Sa documents nyo, may mga watermark ba? May nakita ba kayo, Net25 at Malacanang, may magic watermark ba? Di ba wala? Okay, that only tells one thing. Kaya nga tinatawag siyang magic watermark, it's because if you're going to print out a legal soft copy, it will disappear. That's one way of telling if it's legit or not. Pag i-print mo, walang watermark, it means that the soft copy that you have is legal and binding. Okay? Like this one, this is what I did. Nakita niyo yung watermark kanina. So this is the sample of the printout. It doesn't have the watermark. Do you see that? Walang watermark, di ba? It means that it's real. It's only visible in the soft copy. So, teka. So, ang ipinangita pala nila na documents mga kadonatics, may watermark. No? Thinking, nakala nila, hindi nila mapipeke mga kadonatics kasi may watermark. Pero, ang nangyayari pala mga kadonatics is plot twist. Ang walang watermark na documents pala, yun pala yung real. Na ngayon, nahuli sila. Di ba? Anong klase to? Makes sense. Bobo. Tapos, saan na yun? So naturally, pag na-print mo, tapos sumama yung watermark, it means that the soft Fake. copy that you have is fake. Kasi sumama ang watermark. Okay? Now, you would need to also check if the watermark is intact. Okay? Na katulad nito. Kasi if it's not intact, it means that they have found a way to break the right protect, of course, and had tampered the document. So every time you type a letter on a document that has a magic watermark, it degrades the watermark like this one. I'm gonna show you, okay? Ang bobobo. Okay, eto, galing to sa Net25. Sige, sige. Ayan na. Ayan, Net25 yan galing yan sa inyo. May watermark ba? Di ba wala? Meron siya, pero it's heavily degraded. It means that this has been tampered with, the right protect has been broken, at may iniba. Nako. Nakita nyo yan? That's
the trail of the watermark na na-degrade. So nawala ng watermark. Nako. Okay? Ang nangyari mga kadonatics, may signs of watermark pa rin mga kadonatics, pero kunting-kunti na. It means na tampered siya kasi sa totoong documents talaga pala mga kadonatics, walang magic watermark pala talaga. Pero ito makikita sa Net25 na ganon, may mga leftover watermark mga kadonatics, so it means na tampered daw talaga. Of course, I'll be based my opinion sa kanyang sinasabi mga kadonatics, kasi sabi niya talaga, and that is his job, na alam niya kung ano talaga ang peke at hindi peke. Totoo naman talaga mga kadonatics, mahirap na itampered ang mga documents ngayon. Kaya yun, bistado sila. Net25, bakit naman ganon? May malaking watermark pa yung Net25, oh. Naku naman, Net25, please have this check again. So inedit yan. Ito ang tampered na document na pinost ng Net25. Kasi heavily degraded ang watermark. Again, the watermark is heavily degraded. It means that the right protect has been broken and the document has been tampered with. Makikita mo naman mga kadonatics na inedit talaga kasi nilagyan nila ng Net25 na watermark din. Ha? Dumaan talaga sa Photoshop. Di ba? Malinaw yan Ang bobobo nyo. So now, tell me, Net25, how did you get that document? Where did you get that document from? Better question would probably be, from whom did you get that document from? At magkano bayad nila sa inyo para i-post yan? The document that you have posted on your page is obviously a tampered document. Do you even know the legal implications of this? Ikakasira nyo to, Net25. Nag-post kayo ng tampered document. Grabe. Mga major news outlets pa naman kayo. Aren't you supposed to have like a solid corporate forensic team that does this? Wala kayo niyan. Sumakit na ulo ni Dean Chase. Anyway mga kadonatics, what do you think? Okay, hanggang doon na lang tayo muna. Sa tingin nyo mga kadonatics, sinong nagsasabi sa kanila ng totoo? At, you know, I also challenge Dean Chase na ipalabas niya ang totoong documents talaga. Gusto naming basahin. Kasi sinasabi niya talaga na mali at peke yung inilabas ngayon, na gusto namin as a citizen na malaman talaga namin kung ano talaga yung documents. Kung pwede palang ipalabas yung totoong documents ng mainstream media mga kadonatics, then I think it's time now that Dean Chase will also reveal the untampered documents para makita talaga natin kung ano talaga ang andon content ng documents na yun. Anyway, thank you so much and please subscribe mga kadonatics. Comment down below mga kadonatics. Message to Net25 din. Don't forget to like. God bless you mga kadonatics. Take care. Bye-bye.